Marinduque, renowned as the butterfly capital of the Philippines, is home to vibrant butterfly forming industry that's livelihoods and global conservation efforts in the province. And now, to deliver the welcome remarks, we are honored to have with us the esteemed Barangay Captain of Kawit, Honorable Benito Mendeja. Let us give her a round of applause. Maraming salamat po sa ating tagapagpakilala. Isang makakaligtasang umaga po sa ating lahat. Member ng Barangay Kawit, lalo na sa aking isang masipag na kagawad. Komite ng Tourism and Agriculture kay Kagawad Tot. Good morning sa iyo. Sa lahat ng nandito po ngayong umaga, sa pangunguna po ng PhilExport, kay Mama Mamita, kay Mama Sadric Payboy, kay Ma'am Susan, kay Miss Tina, at doon po sa member ng mga permittees sa aking barangay, salamat sa inyo dito sa activity ito. At sa atin pong taga-DNR kay Mama Aimee Diaz na isang kaagapay ng ating mga bila-bila leaders sa DTI po, sa pangunguna po ng Dr. Yulila Baloyo. Good morning, ma'am. Kay Roberto Alabado ng DOT. Good morning. At sa isang napakagandang bilag ng Municipal Tourism kay Ma'am Jing. Thank you sa inyong paghihirap sa aming mga ginagawa sa barangay. At sa lahat po ng staff ng Municipal Office, nandun po sa likod, si Treasurer andyan, sa Accounting Office, sa Licensing Office. Good morning po sa inyo. Kay Kunsyal Hinang, good morning po, sir. At bagamat wala yung ating pinakamamahal na mayora, ay sana ay maunawaan ng aking mga kabarangay. At sa lahat po ng Breeders Kawit Bila-Bila Butterfly Village Alliance, good morning sa inyong lahat. Good morning. Masaya ba? So, sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarangay na nag-umpisa nitong aming Breeders Alliance Association, ay sana ipagpatuloy itong ating gawaing ito. At alam ko, ito na ang umpisa ng ating magandang pangkabuhayan. Kami po ay humihingi ng tulong at nagpapasalamat, lalong-lalo na sa effort ni Mama Mamita Reyes dito sa aktibidad na ito. At nakakatuwa dahil ilang taon na rin po ito na industriya ng bila-bila. At sana nga sa pamamagitan ng ating mga kaibigan nakatulong na NGO ay maging maganda ang bukas nito. At lalong-lalo na sa atin pong sangguniang bayan ng Buwak para sa pagtangkilik ng programa na ito'y simula ng ikagaganda ng butterfly industry sa ating lalawigan. At muli po ang aking pasasalamat. At sa lahat po ng mga bisita, welcome po kayo sa aming barangay. At ang isa pong makalikasang pagbati at pasasalamat ay sumainyo pong lahat. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat. Thank you po, Honorable Mendeja, for your heartfelt welcome to us po. Next, we are privileged to hear the opening remarks on behalf of the Municipal Mayor. We have Konsehal Makoy Hinang. Let's give him a round of applause.
Maraming salamat po sa ating napakagaling na tagapagpakilala. Pero bago po ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay at pagbati sa ating mga kasamang bisita at panauhing pandangal ngayong umagang ito. Pinangungunahan po ng ating Competitiveness and Innovation Group, ang napakaganda, ang aking katabi ho, no? At ako ay sinasabi ko na ngayon pa lang talagang kitang-kita ko ng suporta na ibibigay sa ating bayan. Assistant Secretary Dr. Leonila T. Baluyot. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, Ma'am Baluyot. Sa atin din pong iginagalang na ama ng Barangay ng Kawit, Kapitan Benito Mendeja, sa atin pong DTI Provincial Director Sir Ronel Macatol, sa ating DENR Provincial Director Ma'am Imelda Diaz, sa Presidente po at isa po sa ipinagmamalaki din ng lalawigan ng Marinduque, ang ating PhilExport President, ang aking tita Carmelita Reyes, sa ating pong napakasipag na chairperson ng Marinduque Provincial Tourism Council, tama ho ba ako? Ang aking tita Susan Nase, sa amin pong napakasipag din na Municipal Information and Tourism Officer, Ma'am Jingjing Loto, na akin ding tita. Halos tita at tito ko ho ito. Sa akin pong kasamang konsihal, iginagalang Gilmer Manguera. Sa lahat po ng mga bisita, lingkod bayan, at higit sa lahat Buwakenyo na naririto ngayon, isang makulay at makasaysayang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng pamahalaang bayan ng Buwak, na pinangungunahan po ng ating ina, mapag-aruga at mapagkalingang ina ng bayan, Army de la Cruz Carrion, at ng ating pong laging maaasahan at masasandalang kuya ng bayan, Mark Anthony Isenio, isang makulay, masigla at taus-pusong pagbati po ang nais naming ipabot sa inyong lahat. Isang taon na po ang nakalipas mula nang binuksan natin ang Butterfly Farm Tourism Village. At ngayong araw po, ating ipinagdiriwang hindi lamang po ang anibersaryo nito, kundi ang patuloy na paglipad ng ating mga pangarap. Sa makasaysayang okasyong ito ay sinasalubong po natin ang isang grandeng tagpo, ang sabayang pagpapalaya sa libo-libong Bila-Bila. Isang gawain na hindi lamang kaaya-aya sa ating mga mata, kundi kasiyahan din po sa ating mga puso. Ang bawat pagaspas po ng kanilang pakpak ay tila alon ng bagong pag-asa, simbolo ng pagbangon, ng pag-unlad at ng pagkakaisa. Hindi ko po mapigilang mapangiti habang tinitingnan ko po kung paano po tayo nagsimula noon. Alam po ni Tita Susan, ni Tita Mita, ni Tita Jing, ni Kapitan Ian, ni Sir Ronel. At kung gaano na po kalayo ang narating ng ating munting proyektong ito. Ang dating pangarap lamang, ngayon po ay isa ng buhay at lumilipad na patunay na kapag ang isang bayan po ay nagkakaisa, wala pong imposibleng marating. Ang Butterfly Farm po ay hindi lamang tanawin, hindi lamang destinasyon. Ito po ay isang kwento ng sipag, tiyaga at pag-ibig po sa kalikasan na isinulat po ng ating sariling mga kamay. Alam po nating lahat na ang Buwak ay hindi po lamang kabisera ng Marinduque. Ito rin po ay ang kinikilalang butterfly capital of the Philippines. At tama po, hindi lamang po ng probinsya kundi ng buong bansa. At hindi lamang po ito dito nagtatapos.
Dahil alam naman po natin na halos 85% ng mga butterflies at pupae na ini-export po ng buong Pilipinas ay mula po sa ating mga butterfly breeders dito sa Buwak. Ang mga bila-bila po natin ay nakakarating na sa iba't ibang panig ng mundo mula Canada, Dubai, New Zealand at hanggang Europe. At sa likod po ng lahat ng ito ay ang walang sawang dedikasyon ng ating mga butterfly breeders. Palakpakan naman po natin sila. Ang ating mga kapwa Buwakenyo na araw-araw pong gumigising ng maaga upang pakainin at alagaan po ang kanilang mga bila-bila. Mga kamay na may malambot na haplos, ngunit may matatag na pangarap. Kaya po sa puntong ito, hayaan po ninyo na kami po ay magbigay muli ng isang mainit at masigabong palakpakan at pasasalamat sa lahat po ng ating mga butterfly breeders. Kayo po ang tunay na bida ng araw na ito. Ang tagumpay po ng Butterfly Farm ay tagumpay niyo pong lahat. Ngayong araw po, sabay-sabay po nating saksihan ang paglipad ng libo-libong paru-paro. At habang pinakakawalan po natin sila, naway maalala po natin kung saan po tayo nagsimula. Naalala pa po ba ninyo noong ang lupa noon na ating pinagkakatayuan po ng ating Butterfly Farm Village ay damuhan lamang. Ngayon po ay taniman na ng pag-asa, pugat ng inspirasyon at tahanan po ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang bawat kulay po ng pakpak ay tila pintang ginawa ng may kapal. Dilaw na sumisimbolo ng liwanag, asul na nagbibigay ng kapayapaan, pula na sumasalamin sa sikla ng damdamin. At habang ang mga ito po ay sumasayaw sa hangin, tinuturo po nila sa atin ang kahulugan ng pagbabago. Na minsan po tayo naging uod, ngunit ngayon po ay mayroong kakayahang lumipad. Muli po, ang aming pong pasasalamat sa inyong lahat at sa ngalan po ng Pamahalaang Bayan ng Buwak, isang maligayang unang anibersaryo po sa Butterfly Farm Tourism Village. Mabuhay po ang ating ipinagmamalaking butterfly breeders ng Buwak. Mabuhay po ang bayan ng Buwak at higit sa lahat, mabuhay po ang mga bila-bila ng ating bayan. Mga alagad po ng kagandahan, simbolo ng panibagong simula at larawan po ng isang bayan na patuloy na lumilipad. Sulong Buwak, carry on! Thank you po, Konsehal Makoy, and I love that energy. And of course, to the LGU Buwak for continuously supporting this initiative. We would also like to congratulate po sa inyong pagkapanalo ulit bilang konsehal ng ating bayan ng Buwak. We would like also to acknowledge our municipal heads and of course, Konsehal Chief Manguera. Magandang umaga po. So, for another message po for the event is from the President of PhilExport Mimaropa. We have Miss Carmelita R. Reyes. Let's give him a round of applause. Thank you, Ining. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ito pong ginagawa natin ay isang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin dahil ang mga taga-Bukawit ay napakaganda ng puso. Sa pamamagitan po ng ating kapitan, Benji, at sangguniang pang-barangay at mga kagawad na very active sa pamumuno ni Mr. Ton, na talaga pong bilib na bilib ako dito sa Kawit. Kasi kami po ay mga negosyante na hindi naman kami involved dito, pero ang puso namin ay sa pagtulong sa kapwa. At na-realize namin, ito po ay aming isang vision na darating ang panahon na ang Kawit ay magiging sikat sa buong mundo.
At ito po'y unti-unti na nating nare-realize. Isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po ang ating bisita ngayon na talagang yan ang magbibigay ng daan. Ma'am, iko-commit ko na kayo sa amin kasi kaming mga limang halal beneficiaries ay napatunayan namin na ang DTI ay talagang full support sa pamamagitan ni Mr. Roniel Macatol at yung po mga staff nila, lalong-lalo na si Rochelle na assigned dito sa Butterfly, ay talaga pong napakasipag. At ito pong ating tourism sa ating munisipyo, si Miss Jingjing ay talagang kahit anong oras tawagin ay nandyan po. Kami po talaga ang puso is sa pagtulong. Yun po ang gusto kong iparating sa ating mga mamamayan dahil ito pong pagtulong ay hindi po ito basta-basta. Hindi tayo makakatulong kung hindi galing sa puso ang ating tulong. Kaya kami pong mga PhilExport, nandiyan po si Miss Beautiful na si Travel Tours, si Miss Tina, ang ating project manager, si Joseph, yung pong vice president natin, si Susan, hindi ko nakikita si Susie. Nandiyan po si Mr. Ito pong mga PhilExport group ay kaunti lang kami pero yung puso po ay nasa pagtulong. At nakita po namin na talagang itong mga breeders ay talagang gusto po nilang umunlad. At yan pong aming mga exporter na, meron po kaming siyam na exporter na doon na po nagsusupply sila ng butterfly. At ito po isinimula namin ng 30 cages na ngayon po ay susuportahan naman ng DOLE para mabigyan sila ng mga cages. Katulong po namin ang JCI. At sa pamumuno po ng ating mayora na talagang butterfly queen, ay doon po makikita natin kung paano tumulong sa community. Kaya po mga taga dito sa Kawit, na kahit kami nakikita nyo lagi dito, ay kayo po ang aming inspirasyon. Talagang ito po ay galing sa puso sa aming pagtulong. Nakita po ninyo yung mga kabataang naka-butterfly, yung mga maliliit na bata. Kaya po yan ang aming pinili, ay sila yung mga susunod na generation na silang mag-aakay sa mga susunod na panahon. Kasi kami po ay nagiging senior na, ay kailangan pong merong susunod na maggagabay dito sa ating butterfly tourism village. Kapitan, yung dream natin ay nasa abikong lupa. Talagang pinapagdasal ko yon na sana ay kahit ma-rent natin ay someday na magiging inyo na yan. Kaya ipagdasal po natin na yung may-ari ay bigyan ng biyaya ng Diyos, ng Holy Spirit na isang sabi ko, pwede bang yung ating lupa dyan ay mahirap natin para sa butterfly farm village? Kasi wala pong mapaglagyan dito at yung pong ating mamaya ay, yung po ay temporary lang yung ating pagpapaliparan at ito po ay dadating ang panahon na hindi baka po next year ay iba na yung venue natin. Kaya kapitan, huwag ka munang maalis dyan. Opo, pero yung pong tulong ng DTI, kasi po hindi naman kami makakapag-activities ng ganito kung hindi kami ginagabayan ng Department of Trade and Industry. Kasi sila yung naggagabay. Dadating din po yung mga seminars para dito sa ating mga breeders. Kasi quality po ang ating
ita-target. Kasi yung pong sa PQA, yung Philippine Quality Award, ay yung po ang aming dream na someday ang butterfly industry dito ay maging awarded din. Ano po? Kaya kayo pong mga breeders, yung pong mga nandito ngayon ay maging seryoso po kita. Kailangan po panagutan natin itong sinimulan at ayaw po namin na sandaling pananandali ang tulong lang, kundi ito po'y panghabang buhay. Kaya yung mga generation ng mga bata, yan po ang magiging kasunod natin. Kaya sabi ko sa meeting namin, yung mga batang grade 3 ang bigyan natin ng pakpak para next year, mas marami pang pakpak ang mapapagawa natin. At yung pong project ng DTI sa pamumuno ni Miss Rochelle, ay nag-contest po yan, yung mga batang yan. Mga bata din po ang nag-paint ng mga pakpak nila para mamaya ay magkakaroon din ng awardee. Yung pong hindi ko nabanggit ng mga member natin ng PhilExport ay natanda na po yata ako ay paumanhin po ang mga taga-barangay Kawit na masisipag. Sana po ay i-maintain natin itong ganitong proyekto. Ibang-iba po, inasabi ko sa inyo, mga taga-Kawit, mapalad kayo kasi may namumuno sa inyong kapitan na nagpapasunod para maging maayos ang inyong barangay. Isang sabi lang ni Kapitan, maglinis tayo. Lahat po ay very cooperative yung mga yan. Kaya next year, mas maganda po ang ating mangyayari. At sa tulong po ng ating pamahalaan, nandyan si Makoy, mga kabaigsan, at yung po mga department heads. Ma'am, talagang makaawa ako na tulungan ninyo itong Kawit dahil ito po ang magiging butterfly capital of the Philippines na talagang panghahawakan natin. At ito pong village natin, magtataka po kayo, baka mga next year ay iba na yung ating celebration. Meron na kitang location na talagang yun ang magiging farm natin. Kaya ito po ay first year anniversary. Nandiyan po si Ma'am Amy, na inakulit ko lagi, natulungan itong mga taong ito. Kaya ako po ay magpasensya po kayo kung ako'y makulit dahil gusto ko po pag tumulong, talagang tulong, hindi yung panandali ang tulong lang. Kaya mabuhay po ang taga-barangay Kawit. At meron po ako mga bisita dito na taga-Norway, taga-Canada, dahil gusto ko pong ipagmalaki itong ating mga proyekto para maidaldal naman nila sa ibang bansa para ma-amaze sila. Salamat po at magandang umaga sa lahat. Thank you po, Mamita, for those insightful message for all of us here today. So also acknowledging the presence of the GCI Marinduque Copper Queen. Palakpakan po naman natin ang GCI Marinduque Copper Queen. And now, we are privileged to have with us from the DTI Competitiveness and Innovation Group to share an inspirational message. She is currently the Assistant Secretary of the Department of Trade and Industry, Competitiveness and Innovation Group of the Republic of the Philippines. She has a strong background in service operations management and in business development of micro, small, and medium enterprises, or our MSMEs. She has made significant contributions to the growth and development of MSMEs across the country. A distinguished career executive service officer, she has risen through ranks of public service,
Prior to her current role, she served as provincial director and eventually the regional director of DTI Region 3 Central Luzon. She holds a Doctor of Business Administration degree, magna cum laude. She finished her Master in Business Management at the University of the Philippines. She has been consistent academic scholar from high school through her Bachelor of Science in Business Administration degree at the Angeles University Foundation. She has gained her certification on innovation from the National University of Singapore and completed her executive leadership programs at the Asian Institute of Digital Transformation, the Civil Service College of Singapore, and the Nanyang Technological University. Such helps have equipped her with the global perspective and leadership skills necessary for driving development and innovation in the Philippines. As an Assistant Secretary, she supports the DTI Secretary in identifying and executing strategies to boost trade and industry to ensure that innovation drives sustainable economic growth. Please welcome Assistant Secretary Dr. Leonila Tibaluyot. Let's give him a round of applause. Good morning po. Good morning. Thank you, Marie. Magandang umaga. Kumusta po kayong lahat? Parang mahina. Kumusta po kayong lahat? Asan po ang ating mga breeders? Pwedeng tumayo po kayo. Tayo ang ating mga breeders. Kayo po ang bida dito sa ating anibersaryo ngayon. So palakpakan po natin ang lahat ng ating mga breeders. Salamat po. I'd like to acknowledge the people behind this activity. Honorable Army D.C. Carrion, who is ably represented by Jingjing, also by Councilor Makoy Hinang, Councilor Gilbert Mangera. Our Penro, Mel Diaz, ma'am. Mamita Reyes, Careyes po, our PhilExport Marinduque President. Honorable Benito Mendeja, Cap, magandang umaga. Si Ma'am Susan Nase, the Provincial Tourism Development Council President, at ang aming pong napakasipag na Provincial Director, Doctor din po siya, Dr. Ronil Macatol. Sa amin pong DTI Marinduque staff na nandito ngayong umaga, magandang umaga, magpakita kayo. So, taas ng kamay ang tiga DTI. Ayan po sila, kaway-kaway. On behalf of our Secretary Maria Cristina Aldigar Roque, siya po ay nagpapaabot ng pasasalamat at pagpupugay sa mga tiga Boac, specifically Kawit, Boac, Marinduque, for your first anniversary for the Butterfly Farm Tourism Village. I was talking with the breeders earlier. I was asking, gaano po kalaki ang inyong breeding station? So, sa akin po kasi, I haven't really seen a breeding station. So, sinabi po nila sa akin, demonstrate how big it is, and how would you determine a male and a female butterfly? Ako po ay nagkaroon ng butterfly breeding 101 kanina. So maraming salamat kay ate. Ate, taas ang kamay ka dyan. Siya po ang nagbigay sa akin ng lecture, mini lecture on 101 sa breeding po ng butterfly. Maraming salamat po. Ang aming pong secretary is the owner of Camiseta. Alam niyo po yung Camiseta? Siya po ang may-ari ng Camiseta at ito po ay nag-divest because you have to divest when you become an official of the government. And therefore, her heart po talaga is close to our micro, small, and medium enterprises. And this is my first time to go to Marinduque. Salamat PD Ronil for this opportunity. At nakita ko gaano kaganda ang Marinduque.
and the vast opportunity for you to create employment through the establishments of various enterprises. Ang ganda po ng mga produkto na nandoon sa harapan. Now, I was talking to some of our partners. Maraming salamat sa ating mga partners na nandito. We could include a label on our products. Kasi po, may tinatawag tayong mga social entrepreneurs. Yung pong mga social entrepreneurs, pinapakilala po na ang mga binibili nating mga produkto, maganda, meron siyang istorya, ika nga. Na ang mga butterfly products na ito are fossilized butterflies and they are serving the community from Kawit, Boac, Marinduque, and all those things. So PD Ronil will help you out on that in coming up with the label for our products because not everyone would know na ang produkto po natin ay fossilized. Some people would just think that these are printed butterflies. Na hindi po, di ba? Sila ay tunay na mga butterflies. And we have to really level up our existing beautiful products. So wag tayong huminto sa pag-level up po ng ating mga products. And these products, final products po, on the commercialization stage, together with PhilExport, ang DTI po ay tumutulong dyan. So, napakaganda po that we always do government, industry, and academe relationship. Sabi ko nga kay PD Ronil, sino ang partner natin dito na academe? And he mentioned Marinduque State University. What we are preaching, especially with Secretary Chris Roque, is for us to strengthen this collaboration. Ibig pong sabihin, kumbaga sa magjowa, atin pong paigtihin ang ating relationship. Ang relationship po ng gobyerno, kami po ay parating nandito, sila mayor, sila kap, sila konsehal, ang ating pong tourism officer, Penro, ang ating PhilExport. So it's like public-private relationship collaboration. Now it's government, industry, and academe. Ang nasa industry po, kasama ang mga breeders. Kasama rin po ang mga processors, ang mga nagpa-package. Kasama po tayong lahat dyan. And therefore, we really have to further enhance the collaboration that we have right now. Me, I'm really happy to see Marinduque, and I'm really happy to see what's happening here. Everything is moving, everything is developing. So, I hope next time I come here, mas marami pa tayong makita package of services and travel package wherein people could look into the butterfly garden, just like in the other countries. You pay for a travel package that would include going from one place to another in Marinduque. Ang dami pong magandang sites. At meron pa pala tayong ecotourism. Yan ang ating butterfly garden, Kap. I was asking Kap, pang ilang term mo na to? Last term na, ma'am. O, level up na tayo, ha? So, sa susunod, level up din po ang kinds of services that we will be providing to our partners. Ang ating pong mga breeders, kasi po ang DTI, ganito ang aming mantra. Sabi ni Secretary Chris, sa lahat ng ating ginagawa, at the end of the day, pagdating ng hapon, may pera ba sa bulsa ang ating mga tinutulungan? Yun po ang gauge, yun ang basihan, kung ang DTI ay nakatulong sa inyo. At the end of the day, may pera ba ang mga breeders? Meron o wala? So ang PhilExport na banggit ni Mamita kanina, na this month should be sustainable. Hindi po minsan lang, first anniversary lang, dapat umabot pa ng dekada-dekada ang ating project na ito. Regardless of who will come in and out, ang DTI po ay parating nandito. And I believe PhilExport and our partners will always be here to support you. Now, sabi ko po kanina, the Butterfly Farm Tourism Village here in Kawit, Boac, Marinduque was established in collaboration with PhilExport.
Maraming salamat. And has become a transformative initiative for local butterfly breeders. Initially, a modest livelihood project, sabi nga ni PD, but this one, initially, for a few local breeders, and it has evolved into a thriving ecotourism destination and a symbol of environmental stewardship. Kasi po hindi mabubuhay ang mga butterflies if the environment is degraded. So kailangan nating i-preserve, Ma'am Penro. So let's continue preserving how Marinduque looks like, not only here in Kawit, not only in Boac, but the whole of Marinduque. Hindi natin mabubuhay yan, mga breeders, di ba? Kung maraming pollution. And therefore, while we are doing this, let's preserve or take care of our environment. Now, Marinduque is often regarded as the butterfly capital of the Philippines. Let's have that legislated. We need a legislation for us to really claim that Marinduque is the butterfly capital of the Philippines. You've seen how the others have been doing it. We need local legislators to support this one. Once po kasi meron siyang legislation at na-claim na natin na tayo ang butterfly capital, then we could always promote this not only in the country, but even outside the Philippines. Right now, we still don't have the legal basis that we are the butterfly capital, and therefore, that's next in line na project. Ano po, ako yung nagbibigay na ng maraming proyekto sa ating PD, at ito po ay noted na. Now, sabi kanina ni Mamita, approximately 85% of the country's butterfly and pupae exports come from Marinduque. This island, beautiful island of Marinduque, boasts around 600 species of butterflies. Tama po, mga breeders. Kanina tinitignan ko ang gaganda po ng ating mga butterflies. Now, the Bila-Bila Festival, which we are celebrating this May, was established through the Tree Farming and Butterfly Propagation Ordinance of 2002. So salamat sa ating local government unit for that one. Next would be the claim that we are the butterfly capital of the Philippines. Additionally, province-wide reinvigoration of economic skills in butterfly industry and livelihood value addition convergence project stands as a testament to Marinduque's commitment to uplifting local communities through this butterfly industry. Alam nyo, napaka-talentado, talented po ang tiga Marinduque. Kasi yung mga suot ng mga bata, napakaganda. Those are hand-painted, PD. Ako po kasi, galing po ako sa tinatawag na, sa amin po kasi sa DTI, we are divided into functional groups. Our FG, as we call it, is the Competitiveness and Innovation Group, and we take care of the implementation of the Creative Industry Development Act. Also, the Tatak Pinoy, partly, but it's now under the OSEC, or the Office of Secretary Chris, kasi po talagang gusto niya talagang mas mapaunlad ang Tatak Pinoy, which is our industrial policy in the country. Now, very creative ang tiga Marinduque. I've seen your museum. I've seen the works, the mask, the mascara. How do you call it? Morion, no? Festival. It's not festival, it's Lenten rites na siya ngayon. So sabi ko, creative ang tiga Marinduque. Very creative. All the more that you could further improve this creativity through further assistance and promotion. Kailangan lang natin ma-promote. Alam niyo po, yung ibang mga festival across the country, ginawan yan ng istorya. How it evolved through the years, now we can do the same for Marinduque. We could do the same how we started our butterfly garden. How we started the painting of butterflies. Ang mga ito po ay kailangan para mas makilala tayo. Hindi lamang sa Mimaropa region, hindi lamang sa Pilipinas, eventually, even outside the country. Meron tayong mga exporters, di ba, Mamita?
napakaganda nun. Eventually, gusto natin the whole value chain. Sa DTI po kasi, tinitignan natin sa pamamagitan ng pagtutulungan with the other government agencies, yung value chain. Meaning, mula doon sa source ng raw material, hanggang pagpunta niya doon sa magha-harvest, sa magpa-process, sa mag-package, sa marketing na kung saan yan po ang aming core competence, hanggang ito ay maiparating sa ating mga final customers. Yun po ang tingnan nating mabuti. Salamat ang ating mga exporters, hindi lamang po ang kanilang own company ang iniisip nila, kung hindi matulungan ang ating mga breeders. So it goes from step 1 up to the final hand po ng ating mga customers. Pagtutulungan pa rin ang mga ito. Sabi kasi ay 2 hours daw akong magsasalita. Ay, hindi po. No, that's a joke. Buhay pa po ba kayo? I mean, hindi pa kayo tulog? Hindi pa po. Okay. So, gusto ko pong banggitin dito na ang commitment po ng DTI will always be here. Secretary Chris Roque, sabi ko nga, ay galing po sa nagsimula siya sa 6,000 pesos nung start niya ang kanyang business. And tayo, alam naman natin kung gaano at paano lumaki ang kamiseta. Alam niyo po yung business niyang yon, di ba? Yung kamiseta. Nagsimula din siya sa maliit. Lahat naman po, sabi nga, everything starts with a single step. So kayo ay nakarami ng steps. Let's further this movement and let's have more livelihood projects for the breeders and for the other members of the community. And let's have more in terms of economic improvement. Kasi gusto natin, mas dumami ang nasa bulsa, ang nasa bangko, ang nasa investment ng ating mga breeders. Napansin ko, halos kababaihan ang ating mga breeders. So, ako po kasi ako po ay Philippine delegate doon sa tinatawag na sa United Nations Conference on the Elimination of All Discrimination Against Women. Pasintabi po sa mga lalaki, hindi naman po namin kayo binabaliwala. Ang amin lang po ay ang ganda ng nangyayari dito sa Kawit. Sapagkat na-empower ang ating mga kababaihan. Ang empowerment po, ibig sabihin, meron tayong economic empowerment. Yun ang focus natin sa empowerment. Marami po siyang aspects. Ibig sabihin, kumikita kayo. Hindi lang tayo umaasa, kung hindi tumutulong tayo sa ating mga mister, sa inyong mga pamilya, meron na rin kayong desisyon na pwedeng gawin sapagkat kayo ay kumikita. At sana po ito sa ating mga partners na nandito, kayo po na nandito lahat, let's continue doing this. Pag po merong economic empowerment, uunlad ang ating barangay, uunlad ang ating municipality, ang buong province, and it will cascade. It will create a ripple effect across Mimaropa, across the country. At tulong-tulong po tayo na mas mapaunlad ang ating bansa because we really have to move together for a more prosperous Philippines. In behalf of Secretary Roque, magandang umaga po sa ating lahat and congratulations everyone. Salamat po. Thank you po, Asek, for your motivating words. And I like that government-industry-academic relationship. At makakaasa po kayo na patuloy po naming paiigtingin ang mga programa ito para sa mga mamamayan ng Buwak. And of course, katulong po ang DTI, ang LGU Buwak, ang PhilExport Mimaropa, ang JCI Marinduque Copper Queen, at ang mga butterfly farm breeders po namin. So maraming salamat po, Asek, and welcome po sa aming munting probinsya, ang Marinduque. Palakpakan po naman natin si Asek.
sa pampasiglang bilang ay may inihanda pong sayaw ang ating mga anak ng butterfly breeders natin. Magbibigay po sila ng kaunting pampasigla para sa ating lahat. Palakpakan po naman natin ang mga bata. Punta na po kayo dito sa unahan. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu tô dentro, Palakpakan po naman natin ang ating mga bata, anak na mga farm breeders. Novinha, pouco a pouco, hoje eu vou te macetar. Para me chamar, vamos que o papo. Ladies, hey girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu tô dentro, Chama que ela vem, porra. Novinha, pouco a pouco, hoje eu vou te macetar. Para me chamar, vamos que o papo. Ladies, hey girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shout and dance for me. This woman is my destiny. She said, ooh, shout and dance for me. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Palakpakan po naman natin. Ladies, hey girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, the only ex I want is extra money. No, hindi niyo po na itatanong ang mga suot po nila ay mula sa painting contest na ginanap noong March 16. Keep your eyes on Yung mga suot po nilang mga butterfly wings. and dance for me. This woman is my destiny. She said, ooh, shout and dance for me. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Ladies, hey girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, the only ex I want is extra money. No extra stress, no extra work. Ayan, maraming salamat mga anak ng ating mga farm breeders. Parang gusto ko na ding sumayaw, mag-TikTok ako. Ayan, thank you po ulit. For the message of support naman po, we have Ma'am Aimee Diaz from DNR Penro, Marinduque. Please give her a round of applause. Pasensya na po, medyo nagulat kasi ako dahil I thought na yung nakapagsalita na kasi si Asek. Anyway, isang mapagpala at makakalikasang araw po sa ating lahat na narito. Palakpakan po naman natin yung ating mga sarili. Allow me to mention na rin yung pong mga ibang mga panauhin natin kahit na nabati na po at na-acknowledge ng ating mga naunang nagsalita.
Siyempre, nandyan po ang very supportive na si ASEC Lenny Baluyot na talagang first time pala niyang nakarating po dito sa Marinduque. And nandyan sina Konsihal, si PD Roniel, magro-roll call pa rin ako ha. Si Councilor Macoy, si Kapitan, andyan si Councilor Manguera, si Ma'am Susan, si Ma'am Jingjing, at of course, ang president po ng PhilExport. Ayan. And sa lahat po ng mga breeders na nandito, sa lahat ng mga, sino pa ba? Lahat po ng mga nandito sa event natin, magandang umaga po muli sa ating lahat. Sabi naman po ay magbibigay lang ako ng message of support, kaya I will make it very short. So yun po. First, I would like to congratulate ang atin pong organizer nito at syempre happy first anniversary sa ating Butterfly Farm Tourism Village. Alam niyo po bang bonggang-bongga last year yung launching nila? Ma'am, na-miss niyo yon. Yung thousands of release of butterfly. Alam niyo po, favorite ko talaga yung word na transformation. Kasi po yung transformation, nagsisimbolize siya sa butterfly. Di ba? Nagtatransform. Tignan niyo po yung life cycle ng butterfly. Kada isang stage niya ay may iba siyang anyo, may ibang form, di ba? Kaya sabi nga po ni Naasek kanina ay pangalagaan natin ang ating environment para hindi mawala itong industry na ito. Kasi po, kami naman sa DENR, ang amin pong mandato ay to protect our environment. At alam niyo po ba na, alam naman natin na ang butterfly, kapag meron sa isang lugar, ibig sabihin, malinis po yung habitat. So, malinis po ang ating environment. Kaya, for sustainability of your business, pangalagaan po natin ang ating kapaligiran at ang ating mga likasyaman din. Magtanim pa tayo ng maraming puno, lalo na po yung mga host plant. So yun ang panawagan po namin. And bago ko po pala makalimutan, ngayong Mayo po, specifically sa May 22nd, pinagdiriwang po natin ang International Day of Biodiversity. Tama ba ako? International Day for Biological Diversity. Yun po'y taon-taon sineselebrate po natin. At syempre po, isa sa mga tinuturing nating species na dapat pangalagaan ay ito pong mga butterfly. Kaya yan po. So bilang suporta naman po sa ating, dahil nandyan na ang DTI, full support, nandyan ang PhilExport, ayan si Mamita talaga, kahit gabi, tumatawag yan. At nandyan din ang, of course, yung tourism, kaya nga nandyan din si Tita Susan, no? So with all the support from the government and nandyan ang private sector, ang ating partnership ay panatilihin po nating maganda para din po tuloy-tuloy na masustain natin itong butterfly industry dito sa Marinduque. Alam niyo po ba na tama si ASEC, dapat pong ma-legislate ang ating pagiging butterfly capital of the Philippines. So, yun po, isusulong po natin yun. Nandito po kami, ang DENR, on behalf of buong pamilya ng DENR, nagkukumit po kami na nandito ang aming suporta sa inyo sa industry po na ito. Kung ano man po ang kakailanganin ninyo sa aming tanggapan, bukas po kami lagi. Nasaan ba yung ating masisipag na mga butterfly permittee? Palakpak naman dyan. Nasaan ba sila? O si Kagawad Tonton na at talagang masipag din po yan. Isa sa ating mga permittee. So, tayo po ay magtulong-tulong. Patuloy po nating isulong itong industry na ito. Nandyan po kayo at nandito kami.
So yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Thank you po, Ma'am Aimee, for that words for us. Para naman po sa mensahe ng pasasalamat, para naman po sa mensahe ng pasasalamat, we have the President of Butterfly Farm Breeder, Jeric Masangkay. Please give him a round of applause po. Magandang umaga po sa ating lahat. Di ko na po pahabain pa para po makapag-proceed na po tayo dun sa ating pong activity. Nais ko lang pong kunin ang pagkakataong ito para po pasalamatan ang PhilExport Marinduque Chapter, JCI Marinduque Copper Queen, DTI at DOLE po sa walang sawang pagsuporta at saka po pagbibigay po ng tulong sa aming pong organisasyon. Gayun din po sa mga sponsors po, mga private sponsors, yung pong Sangguniang Barangay po ng Kawit, kay Kapitan Benido Mendeja po, sa mga butterfly permitters po ng Kawit, at saka po sa lahat po ng taong tumulong upang matagumpay po na may isagawa ang gawain sa araw na ito. Yun lang po at thank you. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, Sir Jeric. And we would like also to acknowledge the presence of the PIA, Sir Nebreha. Good morning po. Before we proceed on the highlight of the day, for the grand release of Butterfly, ay magkakaroon po muna tayo ng awarding ceremony nung painting contest last March 16 po. For the second runner-up, kung hindi nyo po na itatanong, yung mga suot po ng ating mga batang sumayaw kanina ay mula po sa painting contest noong March 16, 2025. For the second runner-up, to receive a 2,000 pesos po, cared of LGU Buwak, may I request po the PhilExport Mimaropa, the LGU Buwak, the DTI po, and ASEC po, and Honorable Captain po, si Konsehal and Captain po, para po sa awarding ceremony natin. Sige po, dito na po tayo sa kita. Yan, sige po. Ma'am Jing, to receive 2,000 pesos, we have here the second runner-up, Miss Cassandra May C. Privado. Palakpakan po naman natin si Miss Cassandra May. Sa anuhan po ay hindi po naka-attend yung ating first runner-up and champion, so siya lang po yung award natin. Ay, yung pakpak po, nandito po pala ang ating champion. Hindi pa. Ano mapakita yung pakpak? Yung pakpak po na ginamit kanina, yung mga bata, may painting po si Ma'am Cassandra. So, ayan. Number 10 po. Number 10. Sino pong may dala ng number 10? Sorry. Ayan. Congratulations, Miss Cassandra May. Palakpakan po naman natin ulit. Hindi mo maano yung kanyang bila-bila. And for our champion, to receive 5,000 pesos, we have
may representative po pala ang ating first runner-up. For our first runner-up, we have John Lee M. Mayorga to receive 2,000 pesos po. Ayan. Congratulations. Palakpakan po naman natin. 3,000 po pala, sorry. To receive 3,000 pesos. And of course, a token from Heart of Islands po. Ayan, congratulations. And for our champion, we have Janice Mayorga. Siya din po yata, meron? Ikaw din. Ikaw din. So siya, magkapatid po silang dalawa. Ayan. To receive 5,000 pesos and a token from Heart of Islands. Congratulations, Janice Mayorga. Palakpakan po naman natin ulit. And tinatawagan po namin yung mga bata dito sa unahan para sa photo ops natin. Suot po yung inyong mga pakpak. Ayan, may mga pakpak po dyan na paint po ng ating mga local artisans. Ayan, picture. Go, 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 go kids. Ano yan? Ano yan yung nanalo? Yan yung nanalo? Ayan, ipakita ko lang po yung gawa ng ating ano. This one is from Cassandra Marciano for our second runner-up. And of course, for the champion, we have Janice Mayorga. Ayan po yung gawa nila. So, palakpakan po naman natin. Ayan, kasama natin. Ayan. Ito yung third? Ito yung third? Ayan, ang cute nila. Sino yung ano nito? Ayan. Si Ma'am Cassandra po. Pwede po kayong mag-join dito. Ayan, hindi kayo nakaharap ha, pero tatawa pa rin kayo. And JCI po, please, pwede po kayong maki-join sa ating photo opportunity. And sino pa po ang nakakalimutan ko? JCI po. Any representative po from the JCI? Ayan. Ay, nakapag-tasting. Ayan. Mga bata, tatawa pa rin kayo ha, kahit nakatalikod kayo. Okay? Okay. Ang daming media. Okay? 1, 2, and 3. Cheese, mga bata! Okay. Congratulations! Palakpakan po naman natin. Harap naman kayo. Of course, sa harap kayo. Nakikita yung inyong mga ngiti. Okay, 1, 2, 3, cheese! Okay. Palakpakan po naman natin silang lahat. Anong next na po? Before we proceed po on the highlight of this event, the grand release of Butterflies, we are honored to hear the closing remarks from our Provincial Director, Mr. Roniel M. Macatol. Let's give him a round of applause po. Maraming salamat, Marie. At magandang umaga po sa ating lahat. No? Siyempre po sa aming Assistant Secretary, Lenny Baluyot. Ma'am, thank you for gracing our occasion today. Kay Penro Aimee, kay Councilor Makoy, kay Kapitan Ben, kay Councilor Manguera, Chief Manguera, kay Ma'am Susan, Ma'am Jingjing, and Tita Mita. At sa atin pong lahat, no, sa mga especially sa mga taga-barangay Kawit po, sa mga bisita po, no, ni Mamita. Magandang umaga po sa ating lahat.
No, so katulad po nung sinabi ko nung Friday, no, during the contest on painting of the butterfly wings. Sabi ko po, the butterfly industry has truly transcended into other fields, no? Kasi hindi na lang po yung community-based livelihood natin as butterfly breeders, no? At syempre yung atin po mga exporters ang nakikinabang sa Bila-Bila, no? Kaya po tayo may Bila-Bila Festival. Tumawid na rin po ito sa mundo ng sining, no? Kasi mayroon po tayong mga sayaw, mga awit tungkol sa Bila-Bila. At nung Friday nga po ay yung ating po mga designer, no? Kaya po yun pong advice po ni ASEC sa amin, no, na development of package or label for the butterfly products. Ano po, gusto ko pong mag-extend ng assignment namin. Yung atin pong mga creatives na nandito, yan po yung magandang naka-pink. No? Tutulungan po natin yan. Meron po tayong mga local designers, no, na pwede pong tumulong sa atin to achieve that activity or that project, no. So nagpapasalamat po tayo sa ating mga partner, especially po ang Municipality of Buwak, no. Siyempre po sa ating pong mga konsihal sa pamumuno po ng ating Mayor Army Carion. Nagpapasalamat po tayo sa mga previous legislation, pero sinasabi ko po, maski po sa ibang munisipyo na pinupuntahan namin, mga konsehal, babalik po kami sa inyo after nito kasi marami po kaming local legislation pa na ipupush. No, meron po tayong sa creative industry because that will earn the LGU some points in the SGLG. Yung atin pong OTOP, no, na naisabatas na rin, at yung iba-iba pa pong programa na kailangan natin ng local legislation. Pero siyempre, sa katulad ng sinabi ni ASEC, ipupush pa rin po natin yung ating national legislation naman, no, sa ating pagiging butterfly capital of the Philippines. Kami po, yung binanggit po kanina ni ASEC na province-wide reinvigoration of economic activities in the butterfly industry, ay binubuo po yan ng maraming ahensya. So nandyan po ang DENR, ang Penro, ang DOLE, TESDA, DOST, no? Ang Marinduque State University, at marami pa pong iba na kaagapay po natin para isulong palalo ang industriya ng butterfly sa ating bayan at sa ating lalawigan. Kaya po sabi ko po, sa mga panahon na ito ay pinaninindigan po natin yung pagiging butterfly capital of the Philippines ng Marinduque. Ipagdiwang po natin ang buong linggo ng may saya at may sigla, at patuloy po nating isulong ang butterfly industry. Mabuhay po ang bayan ng Buwak, mabuhay po ang lalawigan ng Marinduque, mabuhay ang ating mga butterfly breeders, mabuhay ang Barangay Kawit. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you po, PD. And now, we come to a symbolic and meaningful moment in our program, the grand release of butterflies. So, inaanyayahan ko po kayo lahat doon sa ating releasing area. Doon po tayo mag-release ng butterfly. Dito lang po sa may kabila. Tapos yung mga batang may pakpak sa unahan, tapos mga LTO, government sa harapan. Yung mga bata, kayo dito sa harapan yan. Sige po. Doon po kayo. Pitas mo tayo. Adjust tayo. Where's your mommy? Ay, di ko lang. Sa local government. Dapat pagbibilang, may bilang iba? Open na po ano, i-open lang yung ano. Okay. Bibilang po ako ha. Isa lang ha. Okay, 1. Isa. 2.
Isang makakalikasang araw Marinduque, isang makakalikasang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon po ay live po tayo dito po sa bahagi po ng Barangay Kawit, sa bayan po ng Buwak, kung saan ay isinagawa ang isang napakahalagang okasyon na may kaugnayan sa ating Bila-Bila Festival. Ano po? At ngayon din po ang ika-isang taong anibersaryo ng pagkakatatag po nito pong ating mga natural, ito po ating sa mga Bila-Bila dito po sa bayan po ng Buwak. Ano po? At ngayon pong araw po ito ay nagpakawala din po ng mga Bila-Bila ang ating mga butterfly breeders, kung saan ay ito po'y bahagi ng kailang commitment para patuloy po na dumami pa ang mga Bila-Bila dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At ngayon din pong araw po ito ay mapalad po tayo na makakapanayam ang ating guest speaker dito sa programa, ang ating Assistant Secretary Lunela Taruk Baluyot ng Department of Trade and Industry, at siguro hihingan po natin sila ng mga ilang detalye sa kailang pag-ikot at sa kanyang experience ngayon dito po sa pagsaksi niya sa pagpapakawala nga po ng mga Bila-Bila dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Ayan po, at magandang araw po, Asek, and welcome po sa Marinduque. Yes, magandang araw at maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Kumusta po ang inyong biyahe at kumusta po ang inyong experience dito po sa Marinduque? Napakaganda. Alam niyo po, first time ko dito sa Marinduque. And the soonest I landed sa land of Marinduque, nakita ko po, napakaganda in terms of environment, na-preserve po siya. And really, the people are so warm and they are creative. So I was able to go sa museum and doon sa mga lumang houses. And I was talking with our provincial director, Roniel Macatol, about the projects that we could do further para po mas ma-enhance, ma-level up ang ating industries dito. At alam naman po natin, Asek, na talagang napakahalaga sa kabuhayan ng mga Marinduqueño, ito pong pagsuporta ng inyong ahensya, lalo sa mga MSE natin, at may kaugnayan din po nga itong Bila-Bila, dito sa isa sa kinabubuhay ng mga mamayan sa Marinduque. So ano po nakikita po nyo na maitutulong ng inyong departamento para mas mapaunlad pa, hindi lamang yung iba't ibang industriya, kundi itong industriya po ng pag-aalaga ng Bila-Bila? Gusto po munang ipaabot ng aming kalihim, Secretary Chris Aldigar Roque, ang kanyang mainit na pagbati dito sa Barangay Kawit, Buwak, Marinduque, sa pag-celebrate po ng first anniversary ng ating ecotourism and butterfly garden. We've seen a lot of potentials kasi alam ninyo, maikwento ko lang, ang aming secretary ay nag-umpisa bilang isang micro-entrepreneur at napakalapit po sa kanyang puso ang mga micro, small, and medium enterprises. Nakita ko dito sa Marinduque, ang daming mga pwedeng gawin pa natin. Of course, ang gaganda ng mga produkto made out of butterfly. Meron tayong mga fossilized butterflies that are made into frames, decorative items, wall clocks, at kung ano-ano pang mga produkto na kung saan ginamit po ang ating mga fossilized butterfly. Now, isa sa nabanggit sa atin na ang Marinduque is the butterfly capital of the Philippines, and definitely kailangan po natin na isulong ang pagkakaroon ng isang legislation for our Senate, even from the congressman level up to the Senate, para po sana ito ay maging isang legislation ma-sign ng ating mahal na presidente. Sapagkat once we have the legislation, definitely we could really brag not only in the country that Marinduque is the butterfly capital, but also across the globe. So mas dadami po ang ating ang ating market. And sabi ko nga, sa DTI po tinitignan ang value chain. So mula doon sa source of the raw materials hanggang sa umaani or mga nag-produce din up till the packaging, the processing, and then the packaging and the marketing, hanggang sa ang mga produkto ay makarating sa ating mga final customers. Tignan po natin yan. Napakaganda kasi ang butterfly ay dumadami dito sa Marinduque. Ibig sabihin, specifically dito sa Kawit, sa Buwak, napakaganda po ng ating ecotourism, na preserve siya. Therefore, we really have to further safeguard, we have to further enhance our mechanism
to preserve the ecosystem that we have to make it good for our butterflies para mas mag-flourish pa. So itong activity ngayon, yung release of the matured butterflies is really significant. Nabanggit sa atin ng isang breeder, once na na-release ang mga matured butterfly, sila ay magkakaroon pa ng mga eggs that could be scattered across the area at mas dadami pa raw ang mga variety ng mga butterfly. So let's continue doing that and let's continue preserving the environment para mas maganda po ang kapaligiran para sa breeding of these butterflies. At alam naman po natin na bahagi ng programa ng inyo pong tanggapan po ng Department of Trade and Industry na talagang paunlarin pa at hindi lamang yung paunlarin kundi makatulong tayo doon sa ating community at syempre yung quality ng mga products, di po ba, Sec? Tama yun. Kasi ang DTI po, tumutulong yan. Sabi nga namin ni SEC, no wrong door policy. Pero ang aming focus po ay pagdating doon, sabi nga namin ang core competence ng DTI ay sa marketing. But ang ating pong kagawaran ay tumutulong sa ating mga mamamayan to establish their businesses. Magkaroon pa tayo ng mas maraming enterprises because we all know na once na meron tayong mga businesses, we could employ more people and this will redound to economic empowerment. So yun po talaga ang ating bottom line. And by the way, nagpapasalamat ako sa media team sapagkat sa inyo, through you guys, we are able to promote itong mga initiatives ng kagawaran para po mas maparami natin ang mga nagnenegosyo. Sapagkat pag meron tayong negosyo, sabi ko nga, engage natin, ay may kita at the end of the day. So yun po ang bottom line, kumita ang ating mamamayan, mas umunlad ang ating bansa. Asik, baka mayroon pa po kayong gusto pong ipaabot. Alam ko po na ang dami pa rin po niyong gagawin. Bibisita po kayo sa iba't iba pang mga lugar kung saan ay meron po kayong mga programa. Ano po ang mensahe niyo sa mga Marinduqueño na tumatangkilik sa mga programa po ng Department of Trade in Industry? Maraming salamat po sa mga nandito sa Marinduque. Tayo po ay magtulungan. Ang atin pong mantra ngayon ay mas mapag-igting pa ang collaboration between among government, academe, and the industry. Sapagkat kailangan po natin ang pagtutulungan ng lahat ng sektor na ito. We need everyone to collaborate because once we collaborate, all the more that we could do wonderful things. Mas matindi po ang impact kung tayo ay nagtutulungan. And let's continue doing this, not only for our individual families, but eventually, sabi ko nga, ito po ay para sa ating bansa. And thank you so much, Asek. Thank you po sa pagbisita nyo sa aming lalawigan, ang lalawigan na hugis puso at sentro ng Pilipinas. At baka may gusto pa po kayong batiin na makakapanood sa ating social media, batiin po niya sa inyo po ang pagkakataon. Opo, binabati ko ang aming Secretary Chris Aldegar Roque. Salamat po sapagkat nabanggit ko nga napakalapit sa puso ni Secretary Chris ang mga micro, small, and medium enterprises. Ang ating mga kasamahan sa DTI at ang ating Provincial Director po dito sa Marinduque, PD, Dr. Roniel Macatol, at ang ating pong Team Marinduque. Continue doing good work. So, congratulations everyone at maraming salamat po. Thank you po, Asek, at mabuhay po kayo at enjoy your yung inyong pag-ikot dito sa lalawigan po ng Marinduque. God bless sa DTI, mabuhay po kayo. At salamat po sa ating mga kababayan, manatili po na suportahan natin ang ating lokal na industriya, suportahan po natin ang ating mga micro, small, medium enterprises. Ayan. At syempre, mahalin natin ang ating sariling lalawigan. Kung anong meron po tayo, pagyabungin po natin ito. Yun lang po at mabuhay po ang lalawigan ng Marinduque, mabuhay po ang Department of Trade in Industry. God bless, Marinduque. Isang magandang araw pa rin, Marinduque. Nandito pa rin tayo ngayon sa Barangay Kawit kung saan sinelebrate natin ang first anniversary ng Butterfly Farm Tourism Village. At napakapalad natin ngayong araw dahil binisita tayo ng iba't ibang organisasyon dito sa Marinduque and of course meron tayong bisita mula sa DTI. At ngayong araw naman ay ating kakapanayamin ang Committee on
Tourism and Agriculture Transportation. Walang iba kundi si ang kanilang napakapoging kagawad ng Barangay Kawit, si Konsehal Tonton de la Peña. Magandang araw, sir. Yan, good morning din po at sa lahat pong nanonood. Dito tayo sa Barangay Kawit po. Ako po pala si Anthony de la Peña, Committee on Agriculture and Tourism and Transportation. At isang kagalakan pong dinaos namin dito sa aming barangay. Ito po ang opening ng ating Bila-Bila Festival at naglo-launch po tayo dito ngayon sa aming barangay. At ito po rin po ang tawag nito, first anniversary po ng ating butterfly breeders dito po sa ating barangay po. Sir, tanong ko lamang po, paano po nagsimula ito? Sino po ang bumuo nitong Butterfly Farm Village na ito? Okay po, nabuo po ang Butterfly Village po ay sa pamumuno po ng aming barangay, headed po ng Barangay Kawit po, pangunguna po ng aming punong barangay na pinamapasipag at pinakagwapo, si Kagalang-galang Benido Mendeja. At siyempre po, bilang Committee in Agriculture ay Tourism, ay napursigirin ko po na mabuo ito at ma-organize para po makita po na ang yung mga magbila-bila o nagbi-breed po ng butterfly ay magkakaisa at sama-sama po sa gawaing ito po. So sa ngayon, sir, since isang taon na po ito, pero bago pa magkaroon ng ganitong tinatawag na tourism village, is meron na po talagang mga nagbe-breed dito, tama po? Actually po, since po na before nabuo itong grupo na ito po, ay ito talagang Barangay Kawit po ay dito nagmula kung saan nagbe-breed ng butterfly. At 80% po dito po rin ang ating mga exporter na namimili po ng butterfly ay na-export po sa iba-ibang bansa like Turkey and Russia po. Yun. So, ang ating palang butterfly na dito sa Marinduque ay hindi lamang dito sa Pilipinas nagagamitan po, kundi na-export din siya at ito ay napakagandang malaman sapagkat ang akala lamang nila kapag tayo nagba-butterfly ay dito lamang tayo. Ano po? So, ang tanong ko, sir, ay mga ilan na po ba yung breeders dito sa Okay po, ang members po natin dito po sa Butterfly Breeders Bailey's Association po ay nasa 237 members na po sila. At yan po ay meron pa pong iba po na gusto pa mong magpa-member. Kasi po agresibo talaga ito po. Nakikita namin bilang Committee ng Agriculture Tourism, nakakatuwa dahil po ay yung support nila is 100% talaga po. Ayun po at sana po ay mag-success hanggang dulo po. Hindi lang ito, kundi yung makikita po talaga ang inaim namin talaga dito is yung Butterfly Village itong Kawit po. Yun, maraming salamat po at napakagandang malaman pa rin natin na patuloy pa rin at napakarami pa rin gustong maging breeder ng butterfly. Ano po? So bilang isang Committee on Tourism po, paano mo po sila namomonitor yung ating mga breeders dito? Actually po, nakakatuwa lang po dahil po agresibo po yung ating mga officers. Sa pangunguna po ng aming Pangulo, ng ating breeders, si Mr. Jerry Kamasangkay. Actually, parang nangyari po ako ang advisor nila. Yun. At lahat ng mga permittees ay katuwang po namin dito. Sila po nag-advise. At yung mga kakulangan nila o ano man mga kahilingan nila ay pinapaabot nila sa akin. At ako naman po ang mag-select kung saan ko pwede itatap mga agency na pwede nating maitap at matulong sa grupong ito. Actually po, marami po ang mga sponsor na ating mga dumating sa atin dahil po ito pong first time po sa Barangay Kawit na mabuo ang Butterfly Village o ang ating mga nabuo yung mga butterfly breeders dito sa aming barangay po. Yun, maraming salamat sir. At isa ka pang katanungan dito, kayo na din po yung nagpo-provide ng mga seminars and trainings para doon sa mga new breeders. Yes po, sir. Actually po, yung aming grupo like sa aming permittees, kami po ay nagtuturo po kung paano mag-breed, kung paano nag-start ng pag-breeding ng butterfly. At siyempre po, tinatap namin po sa DTI kung about sa mga training po para ma-materialize example mga sponsor natin, siyempre budget po rin yan. Mga sponsor natin po export, GCI, permittees ng butterfly and lahat ng mga LGU, government and provincial and national na tumutulong po dito. Actually po, meron tayong mga cages na parating at ang una po nagbigay ng mga cages yung ating masipag na si Mamita, pamumuno ng aming apparel export. Siya po nagbigay ng 30 pieces na butterfly cage at meron pa pong parating po na butterfly cage and caterpillar cage ang ating ahensya po ng Dole po.
Ayan po at marami pa po. Sana po ay yun nga makatulong at ma-impose at mapalago po ng aming mga samahan ng mga magbila-bila. Sabi nga dito sa aming committee dito sa Barangay Kawit po. Yun. At napakagandang pakinggan at malaman sapagkat suportado ng gobyerno, private man or government is suportado itong kanilang ginagawang pagbibid. At nakakatuwa din na meron na silang ganitong sineselebrate at ikaw ay magpapatuloy na taon-taon na sir. At hiling namin ay ito po ay hindi matapos at magpatuloy pa hanggang sa susunod na henerasyon. Para sa huli sir, na ano pong sino po ninyong gustong pasalamatan at baka may gusto kayong batiin at hikayatin pa yung iba nating mga breeders o yung iba pang gustong mag-food. Ayun, pinasalamatan ko po sa lahat po ng sponsor ng itong event, no po, na first anniversary hanggang ngayon po, nung first launch namin, hanggang ngayon, nandito pa rin ang Felixport, Marinduque Chapter, ang ating GCI, ang ating permittees ng butterfly dito sa industry ng Marinduque. Siyempre, mga LGUs from Governor, Vice Governor, lahat ng mga tumulong no sa mga bukal, hindi ko na isa-isahin, Mayor, siyempre po ang ina ng aming bayan ng Buwak, si Mayor Army de la Cruz Carrion na 100% na sumusuporta talaga dito sa event na ito. At sa lahat, lalo po sa amin, sa Sangguniang Barangay, sa pamumuno po ng aming pinakagwapo masipag na si Kap Binilo Mendeja, siya po ang nagpursigi at siyempre po ang inyong lingkod po na masuportahan at masagawa at matagumpay ang gawain na ito, lalo po sa grupo na ito. Sana po sa lahat ng gusto sumaporta, lumapit lang po kayo sa amin, lalo po sa Sangguniang Barangay po. At sa lahat na gusto mag-breed, matungo lang po kayo dito sa amin sa Barangay Kawit. Muli po, maraming salamat, lalo po sa ating pinakamasipag na kuya, ang aking kuya, DJ Adrian, na nandito nakalaging nakatutok, nakasupport, lalo na pagdating sa butterfly industry dito sa Marinduque. Muli po, maraming salamat and God bless you all po sa lahat. Yun, marami pong salamat sir sa napakagandang mensahe. At syempre hindi naman tayo magpapahuli syempre kung meron tayong Committee on Tourism. Atin naman din pong kakapanayamin ang isang breeder na ito ay naging kaklasiko rin noon dito sa nag-test dito sa Kawit din also kasi since dito yung mas maraming sources. Ako po pinapakilala sa inyo si Ate Marlene Morales. Magandang araw Ate Marlene. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Ate Marlene, kumusta naman ang pag-aalaga mo na ng bila-bilang? For talagang very good. Very good po talaga kasi talagang maganda po sa source of income. Yan. So, matanong ko lamang, balik tayo sa kauna-unahan. Paano mo naisip or sino yung nag-udrok sa iyo na mag-breed din ng butter? Before kasi talaga, sa Cavite City ako nakatira. Tapos, nag-work kami sa factory. Nung nag-decide kami ng husband ko na tumira dito sa Marinduque, siyempre, kailangan natin i-adapt kung ano yung mga magandang inegosyo. First talaga, ang namin is piggery. Pero nung nag-pandemic siya, talagang, siyempre, ASF pala, sorry. Nung ASF, nagkamatay yung mga baboy namin, ang talagang pinalit namin na another source of income, yung pag-aalaga ng butterfly. So, sobrang laking tulong talaga siya at ang laki talaga ng kanila. Yung kanila namin. Nagkaroon ng alternative, Kasi nakakatuwa dito naman sa ating probinsya, lalo na't meron tayong ganitong may mga hayop tayong pwedeng alagaan at maging other source of income. Basta kailangan mo lamang magsipag talaga ng mga kikita pa rin tayo, So, sa ganitong pag-breeding, alam ko na mayroon ka ng experience at mayroon ka na ding tinatawag natin na nag-undergo ng mga trainings. Kumusta naman yung mga trainings mo at nai-apply mo na ba ito? Yes, sobra talagang very thankful po ako sa TESDA. Sa short courses na napasok ko as butterfly, nakatulong talaga siya maigi sa amin sa pag-breed ng butterfly. Sobrang in-apply ko siya, lalo na po yung sa sanitation, paglilinis, ayun, pati yung stages ng butterfly. Kumusta naman ate ang kitaan sa pagbibila-bila? 100% very good. Kita naman sa kanya mga mata na hindi pa ba kayo nakaranas kahit yung malugi, yung ganyan? So far wala kasi hindi ka naman bibili ng butterfly talaga na nasa paligid lang siya, kaya hindi ko na kailangan, kasi malulugi. Sipag lamang talaga para tayo ay kumita kasi hindi naman dadapo ang bila-bila lang at bibigyan ka lang ng pera kung hindi mo rin sila aalagaan So akin namang itatanong sa iyo, ano yung pinakamalaking sa tingin mo na itulong sa iyo ng pagbabutterfly? Siyempre kasi di ba as a housewife,
hindi talaga tayo pwedeng dumepende sa sahod ng asawa natin. Kailangan natin siyang tulungan sa ating mga finances. Yun, sobrang nakatulong kasi ako sa husband ko. Hindi kami yung, sabi mo yung isang kahit isang pupa or ganyan. Yung mga expenses na, yung mga extracurricular, nabibili ko. Hindi ko na kailangan sa husband. Ano naman po ang nais mong ipaalala doon sa mga mag-breed? Kunyari, di ba yan ay hindi ka basta-basta pag naisip mo na mag-breed ka na rin ng butterfly is magtatayo ka na agad ng cage. Kundi kailangan mo i-consider yung mga pagkain kakainin ng iyong mga bilabila. Anong mga nais mong iparating sa kanila at paano mo sila hihintay? Siyempre talaga sa umpisa, hindi man madali. Kasi lalo na yung pagtatanim. It takes time. Kailangan mo, chef, yung sa pag-aalaga kasi, kailangan mo talaga ng maraming pagkain. Kaya kailangan magtanim ka muna. Tapos, yung sa mga kids naman, madali na yan eh. Tapos kung may puhunan ka, makakapagsaw ka pa. Kailangan mo lang magtiyaga. Tipan, para makapag-harvest ka ng maraming butterfly. Ayun. So, bali ang ginagawa ninyo is, paano nyo siya binibenta yung mga butterfly? Buhay na or yung ginagawa na muna? Dalawa kasi, merong live. Pwede, nabili ko na ng live sa kanyang sipa. Parang mag-cultivate ka talaga. Parang i-breed mo talaga siya. Sa ngayon, may malaki ka ng farm or mini farm or sakto? Sakto lamang. At ito naman ay araw-araw. Yeah. Everyday income. Okay. Everyday income. Sabi nga syempre nakakatuwa pag na everyday income. Kaya syempre, mamahalin mo yan at aalagaan. Sobra talaga. Bago tayo magtapos, ay may nais ka bang pasalamatan? Shout out. Sobrang thankful po sa siyempre sa firm team, sa pag-dilat amin, sa TESDA, sa mga knowledge na natutunan ko. At the same time, pwedeng namin. Kasi, other source of income kasi namin is yung, ng bead making. So, rin siya ng butterfly, mga butterfly design. Kung gusto nyo po, pwede din po kayo Ating ipakita, So, bukod dun sa butterfly, of course, related din sa butterfly, meron silang bead making. Ito yung kanilang finished product. May mga kitchens and colors, and I would like to say thank you nga pala doon sa pa-previous mo sa... Yes, meron dito kami mga accessories, butterfly design. At sino pa gusto mong pasalamatan o i-shoutout yung mga kasamahan mo din sa Gili dito? Yes, yung mga kasama ko po na ay mga kapwa ko, Kawit Bila-Bila Breeders, pati rin po sa mga women, kasi meron din po kami another association na gumagawa ng bead. Yung bead making. Bead making, and of course, meron pa rin sila mga designers yung mga bottle. Shout out pala kay Ma'am Menchi Jog na sa amin pong mentor. So, sobrang pag-supportan niyo sa amin. Shout out po sa inyo, Ma'am Menchi, sa pag-support. At sana po kayo ay hindi magsawang mag-support. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po, Barangay Kawit, at maraming salamat din po sa inyong mga panahon na nilaan sa amin dito. Muli po, mula po dito sa sentro ng Balitaan, ito po ang inyong DJ Pao. Maraming salamat at ingat, kabayan.